Hindi kasi nung laking pako nung gumet lang. Yung lang, gumet lang ng pako. Wala pa rin ako sa akin. Walhati Santa Maria, Ina ng Diyos, kanya mo kami ng kasalanan. Ngayon, kung kami mamatay ang kapal ng kusina, kayo mapakailanman at May matulungan mo sa mamaya pag-akbang doon. Lalalo mo, palito ba? Yan, nakamagot eh. Gandaan lang po. Baka makakami tayo. Gandaan po. Saan ka muna sa may gilid? tayo na. Ayun yung katila mo na Alam ko kakanta pa yan eh. Inaanyayahan po ang lahat na tumahimik. Linggo ng muling pagkabuhay. Ito ay tanging kaugalian sa Pilipino ng Venus sa namimigating si Maria at ang mga maliliit na mga batang gumaganap ng mga anghel ang ilang dahilan kung bakit napakaganda at di kayang limutin ang pagdiriwang ito ng salubong. Subalit mainam din na tanungin natin ang ating sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng ating pagdiriwang ng salubong. Ito ay di lamang ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang ina, kundi ang kanya ring pagpapakita sa atin. Di lamang sa ina, kundi gayon din sa ating lahat na kanyang mga kapatid. Papaano siya nagpapakita sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtanggap ng banal na komunyon, siya patuloy na nagpapakita sa atin. Subalit atin ding pakatandaan
na si Kristo ay nagpapakita sa atin sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuting bagay sa isa't isa. Siya ay nagpapakita sa atin kung tayo ay nagtutulungan, kung tayo ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataong tayo ay nagkakasala. Si Kristo ay nagpapakita at tapat din sa ating simbahan. Si Jesus ay nagpapakita sa atin. Sa pagdiriwang ng salubong, si Jesus ay nagpakita kay Maria na kanyang ina. Subalit ating pakatatandaan na ngayon, si Jesus ay nagpapakita din sa atin na kanyang mga kapatid sa pagdiriwang ng Eucharistia. Sa dapat nga tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama. Kristong muling nabuhay. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Baka makawit sa kamay.
pagdaan ng pakikihati sa galak at saya ng mahal na ina sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas. Pumalakpak tayong lahat para panganalangin ng Panginoong nabuhay. At gana, puspusin mo kami ngayon ng gala sa aming pagninilay sa pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang inang puno ng lumbay. Katulad ay tanggapin nawa namin ang ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay ngayon at magpakailanman. Sa upang unay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos siyang muling mabuhay. Sa pagkikipama sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Mga kapatid, binuhay kong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos." Nagtagumpay ang kabutihan, nagtagumpay ang pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat. Natamo na natin ngayon ang kaligtasan na ating inaasam-asam. Tapos na ang Biyernes Santo na namatay ang Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang Biyernes Santo pa ata yung pagmumukha. Ano? Sabihin mo, nabuhay na ang Panginoon, bakit Biyernes Santo ka pa rin hanggang ngayon? Pero kung iyan ay nakasimangot, kung iyan ay nakasumalmal, kung iyan ay punong-puno pa rin ng galit at puot sa kanyang puso, kung siya ay talaga namang mayroon pa rin kaaway at hindi kasundo, Biyernes Santo pa rin yan. Si Kristo ay muling nabuhay. Madama natin katulad ni Maria ang kagalakan at kapayapaan. Madama buhay. Ano po sa pagdiriwang ng banal na misa, sinasabi sa atin ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Kapag kapanatag ang dagat, pagka walang alon, payapa ang dagat. Pagka walang mga pagsubok, walang mga hilahil, walang paghirap, walang sakit at karamdaman, mayroon kang kapayapaan, mayroon kang kagalakan. Alam niyo po ngayon si Father Jeffrey ay nagpapagaling sa ospital at pahalagahan ang buhay. Mga kapatid, si Kristo ay muling nabuhay. Buhay na nilikha ng Diyos, dapat nating mahalin, pagyamanin at ingatan. Kung ginugugol mo ang buhay mo sa pagiging pabaya lamang sa iyong responsibilidad at sa iyong gampanin sa tahanan, sa pamilya, bilang magulang, bilang asawa, bilang isang anak, bilang isang kapatid, kung ikaw ay naging pabaya, paano mo sasabihin buhay ang Diyos? Sabi ko, eka magdasal, sabi ko magsimba, sabi ko, eka mangumpisal. Dumaan na ang isang linggo, hindi ko man lang makitang nagbalik loob sa Diyos at nagbagong buhay. Ayong dire-diretso pa rin at tuloy-tuloy pa rin sa kasalanan. Ang kasalanan po, pumapatay. Sabi niya. Ang 40 araw ng paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang pangako sa Binya. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot po ninyo ang ungan. Para kayo makapamuhay bilang malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na ipinarak na Santa Maria Birhen,
Mawat, Boy Luna, Baby A, Lando at Janet, Anthony and Annabel, Chris Tess, Sally Rivera, Edgar Susan, Henry Susie, Nelia Del Rosario, Chris Lelen, Aldrin Nenyen, Lester Adi Altea Gonzalez, Evan S.P., Seri Mercy, Edgar Wilma, Lily Ada, Perlisa, Junior Lita, Mando Embel, Family Ligada, Edward Baby, Janelle Gerald, J.R. and Olive, Masing and Nelia, Randy and Elmar, Emil Atol, Burbet, Daddy Nida, Michael Joy, Ronnie Ailen, Bea Early, Aliu Asuncion, Turing Edeng de los Santos, Meding Rivera, Family Doles, Rosemary Manalaysay, Romaine Jean Dayat at Pamilya, Penny Mendoza, Ferdy and Lisa Cadoro, Henry Alcantara, Flor Maninas at Pamilya, Ligaya at Ini Manalaysay, Tita Pagya, Daniel Tracy Maninas, Moida K. Gutierrez, Jean Lorraine de la Cruz, Nardo at Letty Mendoza, Medi Papa at Pamilya, Delna de la Rosa, at Pabling Paring Gonzales at Pamilya, at para rin po sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Armando Maninas, Emma Lopez, Gerardo Rosalina Manalaysay, Jose Papa, Magdalena Manalaysay, Rogelio de la Rosa, Rodolfo Manalaysay, Felix Alejandro de los Santos, Nerissa Pastor, J.P. Rivera, Pelusa Manalaysay, Isabel Silverio, Angel Silverio, Roberto del Rosario,